Dali. Kere. Yeah. Hello, good morning. Good morning mga ka-agri, mga ka-farmers. So for today's vlog, ipapakita ko sa inyo yung mga tanim pichay natin. Ayun o. Sobrang ano na to mga ka-agri. Tinarvest na namin kahit medyo yung iba is maliliit pa, then yung isa is sakto na i-harvest mga ka-agri. Kasi nga is naubusan tayo ng tubig pandilig. So ito yung sapa namin. Drought na, 5 buwan na po kasi yung hindi umulan. So kinakailangan namin na mag-harvest na kasi nga wala na tayong makukuha ng tubig. So kahit pa paano mga ka-agri, 1 week na siya na hindi nadiligan. So ganito pa rin yung resulta ng mga ka-agri, no? So ipapakita ko sa inyo yung yung resulta. Ito yung na una naming harvest. So ganito kaganda siya mga ka-agri, tingnan mo naman. Malalaki yung dahon at siguro nasa 8 piraso or 6 na piraso, 1 kilo nito mga ka-agri. And then update ko pa pala yung mga ka-agri sa ngayon is sobrang mahal ng pechay. So isang bagsak nito is siguro mga 300 kilos to lahat kung ma-harvest namin. Kasi maliit na portion lang kasi gusto naming lakihan, wala kaming magagawa kasi nga is kinulang tayo sa source ng tubig. So ito yung sapa na pinagkukuha namin. Sobrang walang-wala na talaga. Almost mga 2 linggo na siya na walang tubig. So ngayon is ipapakita ko sa inyo kung paano kami mag-harvest ng aming tanim pechay. So na bless din tayo kahit walang tubig is na umabot pa rin yung tanim pechay natin sa harvesting period. So ayun o. So ito mga ka-agri, nakikita nyo, ito yung result ng tanim pechay natin. So sumubok kami ng direct seeding noon pero hindi nag-click kasi nga rice field to. Kumbaga failure namin pero na solusyonan namin na hindi na mag direct seeding, so through transplanting na. So ito na yung resulta. Through transplanting, napakaganda, napakabulalas yung dahon. Yung mga insekto na din natin sa mga bioinsecticide natin. So yun yung kagandahan sa pechay. Kaya sinasabi ko sa inyo mga ka-agri, mga ka-farmers na ang pechay is game changer. Nag-iiba kasi yung presyo, lalo na dito ngayon. Sa amin is yung kuha ng market sa amin dito mga ka-agri, kasi highly demanded ngayon yung pechay, is nasa 80 per kilogram. So kung meron kang 300 kilogram, i-times nyo na lang sa per 80 per kilo. So medyo okay na din siya mga ka-agri. Lalo na kapag pa kayo practicing. So sooner or later kasi pag tag-ulan na, so magma-mass production kami ng pechay. Pagka meron na kaming mga equipments na binili, meron pang bibilhin. So kinakailangan kasi highly demanded yung pechay sa amin. So talagang game changer. Para sa akin lang game changer ang pechay kasi sa 100 kilogram meron ka ng 8,000. So sa 300 24,000. So ganun lang kasimple mga ka-agri. Sa ngayon lang kasi 80 per kilo yung yung benta namin dito. Din quality din naman, pang mall size So tara, pakita ko sa inyo kung paano kami mag-harvest mga ka-agri. So ganito lang mga ka-agri. So pipili tayo ng malaki. So ito. Ito sayang pa to, no? Pero wala na tayong magagawa dyan pag nasurog na siya sa sobrang init. Siguro by next month kung bibigyan ng ulan ng Panginoon. So hopefully mga
makakatanim pa tayo ng mas marami dito. And then meron na kami mga punlang talong. So, uubusin na lang namin ang pag-harvest mga ka-agri, yung malalaking maliliit. Kasi nga, wala na kaming makukuhaan ng tubig. Pero, so far is napakaganda yung mga tanim pechay natin. So, eto mga ka-agri, ganun lang talaga mga ka-agri, tsaga-tsaga lang sa pagtatanim. Kasi nga, pag sumuko kayo, na-failure kayo ng isang beses, dalawang beses, tatlong beses, tapos sinukuan nyo agad, so hindi kayo makakabawi nun. Kasi sa business kasi is, hindi naman kailangan maging magmamadali, hindi naman kailangan hindi kailangan na na like kay nagmamadali or lagi mong taasan yung presyo. Nakadepende rin kasi sa market value ng product mo mga ka-agri. So kumbaga merong panahon na matumal, merong panahon na sakto lang, at merong panahon na sobrang boom mga ka-agri. So siguro pag natamnan pa namin yung hindi pa kami naubusan ng supply ng tubig, siguro kaya mga 3 tons yung itanim namin na pechay. Kasi nga kaya naman din namin i-market yung pechay, kasi kahit highly perishable yung tanim pechay, so nakikita namin yung market, at maraming siyang potential market mga ka-agri dito sa amin. Pero madali lang naman hanapan ng market, tsaga-tsaga lang. Kinakailangan honest ka sa mga produkto mo, pero pakita mo talaga yung mga sample para na-engganyo yung mga buyer na bibili ng pechay. Kasi sa amin is hindi sila ng mga ganito kaliliit. Ang gusto nila is ganito kalalaki yung gusto ng mga buyer sa amin. Yung sa iba, ganito kaliliit pwede na, pero maliit yung presyo. Pag ganito mga ka-agri, makakadiman ka talaga ng magandang presyo ng ganito. Pag ganito ka lalaki yung uniformity ng size. Kasi daw, pag tinanggalan ng isang dahon, malaki pa yung naiiwan na tangkay. So ganun yung explanation nila bakit gusto nila yung malalaki. So kaya nga pinapa-giant natin yung mga tanim pechay natin, kasi nakadepende kasi yun sa buyer. Ayaw nila ng maliliit, kaya hindi mas din sa atin, mas advantage din sa atin, kasi nga 5 piraso 6 na piraso to 8 piraso, 1 kilo na pag ganito yung sizes nila.